Hello ladies and gentlemen, this is Sunny of Sunrise 75 channel, the home of educational and positive videos. At sa video na ito, we are so excited to share to you something about emotions. Wow! And that my reference is from Thibaut Muris on Master Your Emotions. So, why am I interested to share this to you? Dahil, ewan ko lang, ikaw ba ay yung taong nakakaranas ng iba't ibang emotions? Minsan masaya ka, minsan naiinis ka, minsan malungkot ka. Nako, kung nararanasan mo ang ganitong mga klaseng emotions, at minsan, o hindi lang minsan, sa maraming pagkakataon na mabother tayo because of that, then this video is for you. Ayan. So, let's begin. Alam nyo, maraming mga tao ang nai-stress dahil hindi masyado na-manage ang kanilang sarili, yung kanilang emotions, and because of that, they are so affected. And that's the reason why I got so interested to talk to you and to share with you all about emotions and how we could master our emotions. So, let's begin. Ang sabi dito, emotions come and go. Ayan. May mga pagkakataon ba minsan na nararamdaman natin, nararanasan natin, na-experience natin ang iba't ibang klaseng emotions, masaya, naiinis, nagagalit tayo, o kaya nalulungkot, at kung meron pang ibang mga klaseng emotions na ating nararamdaman. We have to understand, we have to recognize, we have to accept. Yan, mahalaga yung salitang accept, no? Recognition, acceptance, no? If we accept them, hindi na tayo magrereklamo. If we accept that emotions come and go, and it has very unpredictable nature, then may mga pagkakataon, for example, gumising kayo, parang nararamdaman ninyo na malungkot. O kaya, pag halimbawa, wala masyadong ingay. O kaya, pag wala yung mga taong gusto mong makasama, yung mga taong lagi mong nakakasama, tapos wala sila doon, parang feeling natin minsan nalulungkot tayo. But this, that experience is actually natural, no? At may mga pagkakataon naman na kapag maingay, marami kang kaibigan, marami kang kasama, feeling masaya ka. At may mga pagkakataon na minsan na hindi mo gusto, naiinis ka, no? Lahat ng ito actually are part of our human experiences because we are humans. So emotions come and go, and they are unpredictable in nature. So it says here that if you expect to be happy all the time, may mga tao na gusto nilang maging masaya lagi. All the time if possible. If that is the kind of thinking you have, then you are setting yourself up for failure. If you want to become happy all the time, then you will fail. Because that is not the reality of life. Ang totoo, sa buhay, hindi tayo laging masaya. May mga pagkakataon na masaya tayo, but not all the time. May mga pagkakataon tayo ay malungkot, naiinis, disappointed, and many more. So, if you expect to be happy all the time, then you are setting up yourself for failure, and in that case, you are going to blame yourself. No? Kasi ang gusto mong mangyari, laging masaya. Pag hindi ka na masaya, malungkot ka, i-blame mo yung sarili mo. No? Dahil bakit ganito, bakit ganyan? So, acceptance is very important. At life, as part of our human experience, hindi sa lahat ng panahon tayo ay masaya. So, to take control of your emotions, you must accept that they are transient. Meaning, they are fleeting. They are temporary. They come and they go. They don't stay for a long time or for a longer period of time. So we have to accept. That's the word. Maraming bagay kasi sa buhay na kapag tinanggap natin, magaan ang ating pakiramdam. Gagaan ang buhay. Mababawasan na yung ating stress. Mag-chill tayo. Bakit? Sasabihin natin, this is part of life. Bahagi ito ng buhay.
As a human person, we will experience that. No? So, all you need to do is to let them pass. Paraanin mo lang. Dadaan lang yan. Maaring after like how many hours, depende sa'yo. Kung gusto mong patagalin, balik-balikan. For example, nasaktan ka, paulit-ulit mong iniisip, ina-identify yung sarili mo doon sa sakit, sa karanasan. Then, paulit-ulit mong binabalikan, ay for sure talagang masasaktan ka. At mahaba kang panahong masasaktan. Di ka makakaalis doon. But if you accept that that is part of life and you've accepted that this is transient, this is fleeting, this is temporary, everything will pass, let them pass. And then, gagaan at gagaan ang iyong pakiramdam. What else? Sabi dito, don't identify yourself too much with them. Tayo kasi, halimbawa, nasaktan tayo, nakita natin ng ganitong pangyayari, ay, ako yun. Ay, naranasan ko yan. Ay, talagang we tend to go back to that experience. Binabalik-balikan natin. Yung karanasan na yon. And every time na binabalik-balikan natin, we call that repetition in our experience. Every time we go back to that, all the more that we expand, no, the kind of feeling. Kung nalulungkot ka sa mga pagkakataong yon, then you will feel the same every now and then. Kaya nang ibig sabihin, yung mga experiences na hindi na natin gusto, nasaktan tayo, kung mahal natin yung ating sarili, wag na nating ulit-ulitin na balikan. Balik-balikan, because we are only inflicting pain to ourselves. We have to be kind to ourselves. At isa sa pagiging kind yung pagtanggap ng katotohanan that emotions, pain, and everything these different kinds of emotions are part of life. Sadness, no? So, you don't have to identify too much. You identify yourself with that kind of feeling. I'm sad. But magkaiba kasi yung sasabihin nating I'm sad sa I'm feeling sad. I feel happy. I feel sad. I feel hurt. Kasi naramdaman mo lang na nasaktan ka, na malungkot ka. Pero pag sinabi mong I'm sad, it looks like your entire being, you identified it with that feeling of sadness, that feeling of being hurt. So kaya nga magmula ngayon binago ko na yung aking salita tungkol dyan eh. Instead na sabihin ko I'm sad, I'm happy, I'm sad, I'm hurt and everything, I changed that to I feel happy, I feel sad, I feel hurt. Ayan. Pakiramdam lang yon. Kasi pag sinabi mong I'm sad, parang buo mong pagkatao, as Sunny, for example, you're sad. But when you say, I feel sad, bahagi lang ng iyong experience, ng iyong pagkatao, ay malungkot. But not the entire you. Yeah. You don't have to identify yourself too much with that kind of emotion. No? So accept it, and later on, it will go. You just have to allow that experience to happen. Allow that reality to just be experienced by you. Because that is a normal, ordinary experience of a human person. Sometimes, as what I mentioned earlier, we are disappointed, especially if you feel that you are betrayed with your friends. Yan. O kaya, sometimes we are insecure. parang sandali, kaya ko ba to? O kaya dapat ba nandito ako sa ganitong sitwasyon? Parang hindi ko to kaya. Parang hindi ako to. Parang, sometimes we feel those experiences. Or sometimes we are resentful. Galit na galit tayo, no? Sa isang pangyayari, sa isang bagay, sa isang tao, no? Or sometimes we are ashamed. All these things. We just have to recognize and accept that they are part of our human experience. At magiging iba ang magiging effect niyan sa atin. We have to understand and accept that those feelings and experiences are okay because they are part of our human experiences. And because emotions come and go.
Hmm? It is just okay. Why? Because emotions come. But more importantly, emotions go. They don't stay forever. They come and they go. So all we need to do is to recognize, to accept, and let it be. So if that's the kind of thinking we have, nako, unang-una, mababawasan ang sama ng loob mo. Kasi alam mo na bahagi ito ng buhay, hindi ka na magrereklamo. So, kapag natanggap mo yan, gagaan ang iyong pag-iisip, pakiramdam, at magiging normal ang pagtingin mo sa lahat ng bagay. No? Because as humans, we experience the different kinds of feelings as part of our human experience. So if that is the case, you will probably experience peace, calmness, because you've learned how to accept the reality of life. If you feel that this video is something that could help your friends, your family members, and other people around you, you may share this to them. Thank you. Once again, this is Sunny of Sunrise 75 channel. See you in my next vlog.